Hello po mga kababayan, si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan at sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong kumakalat na balita. Pinag-uusapan na po ito sa social media at inilabas na rin po ito ng Manila Bulletin. Ito pong grabe. First quarter pa lang po ng taon ay umutang na po. Urgent daw po. Dahil daw po sa krisis na nararanasan ng ating bansa ay kailangan daw pong mangutang ang pamahalaan ng 1 trillion mga kababayan. Pagdating po sa pera at utang ay napakabilis po nila. Pero para ayusin ang ating bansa, problema, kahirapan, krimen, pulburon, at grabing korupsyon, ubod ng bagal resolbahin. Pero pagka nangungutang, mabilis pa sa alas 4, mga kababayan. Ito po ang nakakalungkot. Talagang ibinabaon po tayo sa kahirapan at utang. Yan po mga kababayan, nangutang na naman po siya. Saan kaya gagamitin talaga yan? 1 trillion utang sa first quarter ng 2026. Marcos Jr. administration nagmamadaling mangutang sa gitna umano ng pandaigdigang panganib. Mga kababayan, ginawa pang dahilan ng pandaigdigang panganib. Yan po ang kanyang dahilan. Ang pandaigdigang crisis daw po. Kailangan mangutang na ang bansa sa itong first quarter ng 1 trillion pesos, mga kababayan. Wala po tayong nahita. Kahit po walang pandaigdigang crisis na nagaganap po, puro kahirapan na po at ubod ng korupsyon, pamumulitika. Kaya nga po ang tanong natin, ang tanong ng taong bayan, nagkataon lang ba kung kailan may nilulutong impeachment sa Vice President? At lumulutang po ang mga usapin, nasuhulan, lagayan, para makamit nila ang kanilang inaasam na impeachment sa Vice President. Nagtatanong lang tayo, hindi kaya ito isang pamamaraan para magamit nila di umano sa impeachment din ng Vice President ang 1 trillion? Nagkataon lang ba? Nagtatanong lang po. Kasi tayo magbabayad yan eh. Tayo kasi magbabayad na mainuutang nila. Pati po lahat ng issue ng korupsyon galing po sa pera ng taong bayan. Pati po yung issue na ginagastos nila sa ICC, di umano, galing pa rin po sa atin yan. At tayo pa rin po ang magsasakripisyo. Mula po sa atin hanggang kaapu-apuhan natin, baon sa utang. Ganyan po katindi ang ginagawa nila sa atin ngayon. Wala po tayong nakitang proyekto na katulad ng kay dating Pangulong Duterte na build. Wala pong malalaking proyekto. Pero baon tayo sa utang. Hindi po ba? Mahigit 18 bilyon. Tumataas pa patuloy ang inuutang nila. Pero wala po tayong nakikita man lang doon sa laki ng pera na inuubos nila at inuutang. Wala man lang tayong nakikita na nagagawang malalaking big ticket project man lang. Meron po, pailan-ilan. Ipinagmamalaki, katulad po daw, may mga pabahay daw. Pero yung mga pinangako na sinasabing 1 million housing a year, gurami lang ang natatapos. Pati nga eskwelahan, isang damukal na pera ang ginugugol para magpagawa ng eskwelahan. Noong nakaraang taon, ang achievement lang, 25 na mga natapos nilang mga classroom. Nakita niyo po ang mga kabalbalan. Mas marami pa po ang mga mali-maleta na nakita natin na punong-puno ng pera para po ipamudmod sa kanila na mga magnanakaw.
Yan po ang nakita natin kaysa po sa marami pong proyekto na katulad po na nakita natin kay dating Pangulong Duterte. Talagang binusog tayo sa programa, binusog tayo sa proyekto ni dating Pangulong Duterte. Luzon, Visaya, Mindanao ay binusog po tayo sa proyekto. Pero ngayon, Luzon, Visaya, Mindanao, ninanakawan po. Hindi po proyekto ang ibinibigay. Ninanakawan po, di umano, ang taong bayan. Puro pagnanakaw. Hindi po proyekto ang binibigay na natatapos. Puro po groundbreaking pa lang yata. Meron pong natapos sa kanila. Katulad po sa Ilocos, natapos po yung tulay. Mga kababayan, hindi pa tapos ang termino niya. Gumuho na yata yung tulay sa Ilocos. Hindi pa natatapos ang termino niya, gumuho na. Di umano, ganyan po katindi ang ginagawa po sa ating pahirap parusa na tayo po ang magpapasan lahat ng pinaggagawa niya. Pinaggagawa nila, pasan-pasan po ng taong bayan. Katulad po nito, mga kababayan, wala pa po tayo sa kalagitnaan ng taon, pero nangungutang na. Paano pa yan? Mga kababayan, may mga darating pa tayong problema sa bansa. Wala na halos palang pera ang bansa. Di ibig sabihin, puro utang po ang gagawin itong taon na ito. Puro utang ang gagawin nila. Dahil kulang na pala ang pera ng bansa. Lalong-lalo na pag may mga crisis pala. May crisis na kinaharap daw ang bansa. Talagang puro po pala ang gagawin nila Puro pangungutang. Ganun po pala ang gagawin sa atin na paglilingkod nitong mga tao na ito. Dinala po tayo sa kahirapan at puro po pangungutang at isang damukal na korupsyon at pamumulitika. Tapos ang dadahilan nila sa atin, mga kababayan, dahil nagmamadali sila na mangutang ng katulad po nito 1 trillion. Dahil daw po tumataas ang pandaigdigang problema o crisis, doon nila gagamitin, mga kababayan. At ang tanong, mai-audit mo ba yan? Katulad yan, yung sinasabi nga po natin, panahon po ng impeachment, panahon po ng pagpapabagsak sa Vice President. Kailangan nila ng pera di umano, lalong-lalo po sa mga politiko na gahaman sa pera. Hindi po ba? Yan po mga kababayan ang nakakalungkot. Hindi po tayo dinala sa kaginawahan. Bagkus binabaon pa tayo sa utang na ang mula kaapu-apuhan natin hindi pa ipinapanganak. Baon na sa utang, mga kababayan. Unbelievable. Ganyan po maglingkod. Mas malala pa pala sa kanyang ama ang anak. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po na ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At taste po tayo mga kababayan. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Sa shoutout po sa inyo. Thank you po kay Felipe Shapno ng Texas, Mila Yi, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Annie Jo, kay Jim Aris sa United Arab Emirates, kay Eric Hershaw ng Canada, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, at si Melchorita Espinosa. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo at God bless po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At God bless po din sa ating lahat. At dasal-dasal po muna tayo mga kabayan. Maraming dasal at ingat-ingat po. Bye-bye!